Umento sa sahod ang nagkakaisang sigaw ng mga grupo nagprotesta ngayong araw ng manggagawa. Sa gitna ng kilos protesta, isang pulis ang sinuntok umano ng isang lalaki na kakasuhan daw ng pulisya. Saksi si Oscar Oida. Pilit na lumusot sa barikada ng mga pulis ang mga ralistang nagmarcha sa Calao Avenue sa Maynila. Sa gitna ng gitgitan ng magkabilang grupo, lalo pang dumagsa ang iba pang ralista mula sa likod. Layo ng mga ralista na makarating sa US Embassy, pero hinarang sila ng mga pulis bago makarating sa Rojas Boulevard. Dala ng mga ralista ang malalaking effigy na may mukha ni US President Donald Trump, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Pangulong Bongbong Marcos. Doon nagdaos ng programa ang grupo. Sa ilang punto, nagkaroon muli ng tensyon. Pinagmulan din ng tensyon ang biglang pagbuga ng tubig mula sa mga otoridad. Patapos na ang programa natin! Pero sino ang nag-spray ng tubig? Paliwanag ng mga pulis, aksidente ang pagkakabuga ng tubig. Concern po kami sa safety ng bawat isa. Baka po may masunog sa kanila, maging injury pa po, maging cause pa po ng injury. Sa gitna ng gitgitan, isang pulis ang sinuntok. Ayon sa PNP, ang nanuntok mula umuno sa hanay ng mga ralista. May pulis din daw na nanakawan ng cellphone. Ayon sa PNP, 7 taon nila ang nasaktan. Di bababa sa 2 rito ang isinugod sa ospital, kabilang ang pulis na sinuntok. Tinitingnan po ng Manila Police District ang posibleng ikaso sa nasabing individual na nanakit po sa atin. Sapagkat sa tindi po ng injury na sinapit po nito, ito po ay nag-undergo ng X-ray at CT scan dito po sa atin sa General Hospital. Nagkaroon siya ng skull and injury wrist. Dagdag ng PNP, Makikita po natin diyan sa video na wala pong provocation o anuman ang nasabi sa parte ng sino mang miyembro ng CDM sa nasabing lugar. Ito po ay bigla na lamang sinuntok ng nasabing individual out of nowhere. sagot ng mga nagprotesta, Malinaw naman na hindi kami ang unang-una ng gulo. So yung sinasabi nila na nuntok, wala kaming sinusuntok ng mga pulis dyan. Dahil sila pangunahin yung nagugulo sa aming araw na ito ng paggawa. itinanggi rin nilang may kasamahan silang nagnakaw ng cellphone. Wala, karamihan naman yung sinasabi nila ng pulis eh. Kapag na may nawalan sila ng cellphone sa amin binibintang para mayroon silang ikakaso sa aming mga manggagawa. Kasinungalingan yan. Ayon sa mga otoridad, tukoy na nila ang pagkakakilanlan ng nasa likod umano ng panununtok at pagnanakaw. Dati na raw itong may record ng panggugulo sa mga rally. Yung mga previous na protest rally natin, nakasuhan, hindi lang nag-prosper pero this time. Ang sabi po ng ating Chief PNP, lahat ng kaso na pwedeng ikaso sa kanya ay ikakaso po natin. Kasama sa mga reklamong isasampa sa kanya, ang robbery dahil sa pagkuha ng cellphone, physical injuries at direct assault. Bago yan, maagang nagtipon sa Espanya Boulevard ang iba pang labor at transport groups. Bit-bit ang kanilang mga panawagan. Sahod itaas, buwis ibaba, magwelga buong bansa. Pagbasura dito sa Old Regulation Law, yung pagtanggal sa excise tax at VAT sa langis, at yung kagyat na pag-rollback. Balak sanang pumasok ng mga grupo sa Menjola na malapit lang sa Malacanang, pero walang nakalusot sa mga pulis. Sa rekto na lang nagprograma ang mga ralista. Kinokondena namin ang paghaharang. Ibig sabihin yan, ayaw na marinig mismo ng mga taga-Malacanang ang hinaing ng mga manggagawa at taong bayan. Actually, wala naman pong goal na gano'n na hindi sila makalapit sa Mindiola. Ang goal po natin ay panatalihing peaceful po yung pagkilos po na mangyayaring araw na ito. Nagkilos protesta rin ang grupong Association of Genuine Labor Organization sa Maynila. Bukod sa proteksyon sa mga manggagawa at karagdagang benepisyo, kanilang pinanawagan ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos, pati ang pagtutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakiisa sa kanila ang grupong May Sug na kilalang taga-suporta ng mga Duterte. Kontra kayo sa impeachment ni VP? Opo, sapagkat napakarami
ng problema ng bayan, bakit ang pinagtutuunan ng ating pamahalaan ay yung impeachment? Di po ba? Imbis na asikasuhin yung problema sa langis. Sinubukan din nilang makalapit sa Mendiola pero hindi nakalapit dahil sa mga nakaset up na barikada sa rekto. Sinisika pa namin hinga ng pahayag ang palasyo kaugnay ng panawagang resignation at iba pang batikos sa Pangulo. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi